Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Maria Santos. At ngayong araw ay ating tatalakayin ang susunod na paksa. Ang nakatagong katotohanan tungkol sa green tea. Kung ikaw ay mahigit 60 at naniniwala pa rin na ang iyong pangumagang tasang berdeng saa ay nagpoprotekta sa iyong puso, nagpapalakas ng iyong enerhiya, o nagpapanatili sa iyo na bata, mayroon akong nakakagulat na katotohanan para sa iyo. Hindi ito totoo. Sa katunayan, halos bawat pagigop mo ay maaring walang ginagawa para sa iyong katawan. Dahil kung wala ang isang nakatagong sangkap, isang simpleng bagay na maaring nasa iyong kusina na ngayon, ang tasa ng saa na iyon ay hindi nagbibigay sa iyo ng lakas, tibay, o sirkulasyon. Ito ay mainit na tubig lamang na may reputasyon. At para sa libu-libong kalalakihan na aking ginamot, ang pagkaunawa na iyon ay nagbabagong lahat. Ako si Dr. Maria Santos, isang urologist at espesyalista sa kalusugan ng kalalakihan na may mahigit 3 dekada ng karanasan sa pagtulong sa mga kalalakihan na muling itayo ang kanilang enerhiya, pagganap, at kumpiyansa ng natural. Nakita ko kung ano ang nangyayari kapag ang iyong katawan ay huminto sa pagsipsip ng mga kailangan nito. Nakita ko ang mga kalalakihan na muling nabawi ang kanilang sigla sa pamamagitan ng paggawa lamang ng isang maliit na pagbabago sa kung paano sila nagsisimula ng kanilang araw. Ngayon, narito ang kakaibang bahagi. Ang berdeng saa ay naglalaman ng EGCG, isa sa mga pinakamakapangyarihang antioksidan na alam ng agham. Ito ay dapat na sumusuporta sa iyong nga daluyan ng dugo, metabolismo, at maging sa iyong sexual na kalusugan. Ngunit habang ikaw ay tumatanda, sinisira ng iyong sistema ng pagtunaw ang karamihan nito bago pa man ito makarating sa iyong daluyang ng dugo. Iniisip mo na binibigyan mo ang enerhiya ang iyong katawan, ngunit ang totoo ay dumadaan lamang ito sa iyo. Ang magandang balita ay ito. Magdagdag ng isang simpleng natural na sangkap at maari mong i-unlock ang lahat ng ipinapangako ng berdeng saa. Mas malakas na daloy ng dugo, matatak na enerhiya, at bagong sigla. Salub lamang ng ilang sandali. Ibubunyak ko kung ano ang eksaktong sangkap na iyon, kung paano ito gumagana sa loop ng iyong katawan, at kung paano gawing kasangkapan ang iyong pang-araw-araw na tasa ng saa para sa lakas, enerhiya, at pangmatagalang pagkalalaki. Bago tayo magsimula, siguraduhing pindutin ang subscribe button at ayon ang notification bell upang hindi mo kailanman mapalampas ang isa pang lihim sa kalusugan na maaring magpabago sa iyong buhay. At kung nasiyahan ka sa pag-aral, kung paano may babalik ng simpleng pang-araw-araw na gawi ang iyong lakas at sigla, ay type ang isa sa mga komento. Kung sa tingin mo ay mas mahusay akong makagawa, ay type ang 0. Ang iyong feedback ay nakakatulong sa akin na lumihangang tamang payo para sa iyo. Ngayon na naiintindihan mo kung bakit halos walang ginagawa ang karamihan sa berdeng saa para sa mga kalalakihan na mahigit 60, tuklasin natin ang katotohanan sa likod nito. Sa unang bahagi na ito, ipapaliwanag ko kung ano ang aktwal na nangyayari sa loob ng iyong katawan at kung bakit ang mga makapangyarihang antioksidan na iyon sa iyong saa ay hindi kailanman nakakarating sa iyong daluyan ng dugo sa paraang nararapat. Bahagi 1. Ang nakatagong katotohanan tungkol sa berdeng saa at kalalakihan na mahigit 60. Sa loob ng maraming taon, sinisimulan ko ang aking umaga tulad ng ginagawa ng marami sa aking mga pasyente. Isang tahimik na kusina, isang umusok na tasang berdeng saa, at ang nakakapanatak na paniniwala na may ginagawa akong mabuti para sa aking puso at sa aking kalusugan. Naalala ko ang pag-iisip. Ito ang aking pang-araw-araw na gamot. Ngunit ang katotohanang natuklasan ko kalaunan sa aking karera ay lubos na nagpabago sa paraan ng pagtingin ko sa tasa na iyon dahil ang akala ko ay nakakatulong sa akin ay halos hindi gumagana. Ang berdeng saa ay pinuri bilang isa sa mga pinakamalusok na inumin sa mundo at ang reputasyon na iyon ay hindi mali.
Ito ay punong makapangyarihang compounds na tinatawag na catechins. At isa sa mga ito, ang ige-sige, ay lalo na kilala sa pagpapabuti na sirkulasyon, metabolismo, at maging sa pagsuporta sa malusog na ereksyon. Ito ang dahilan kung bakit kinukuha ito ng maraming kalalakihan na mahigit ng 10. Umaasang makaramdam ng kaunting sigla, kaunting enerhiya, kaunting tulad ng kanilang mas batang sarili. Ngunit narito ang nakatagong katotohanan. Karamihan sa mga nutrient na iyon ay hindi man lang nakakarating sa iyong daluyan ng dugo. Makikita mo, ang EGCG ay napakadaling masira. Sa sandaling buhusan mong kumukulong tubig ang nga delikadong dahon na iyon, marami sa mga ito ay nabubulok. At kapag ang natira ay sa wakas ay nakarating sa iyong tiyan, ang asid ang tatapos sa trabaho. Sa oras na ang iyong bituka ay makaroon ng pagkakataong sumipsip nito, mas mababa sa 20% ng kapangyarihan nito ang nananatili, minsan mas mababa pa sa mga matatandang kalalakihan. Ang ating sistema ngang pagtunaw ay hindi na tulad ng dati. Sa pagtanda, numinipis ang lining ng bituka, nagbabago ang acid sa tiyan, at hindi na gaanong epektibo ang pagsipsip ng nutrients. Hindi sa huminto ang berdeng sa pagiging malusog. Ito ay dahil huminto ang iyong katawan sa paggamit nito ng epektibo. Isipin na ginugol mo ang iyong buong buhay sa pag-ipon ng pera sa isang bank account na hindi mo kailanman maaring kunin. Iyan ang nangyayari kapag umiinom kang berdeng sa asamaling paraan. Naglalagay kang pagsisikap, ngunit halos walang nakukuha bilang kapalit. At narito ang isang bagay na mas nakakagulat. Ang nawawalang nutrisyon na iyon ay hindi lamang nakakaapekto sa iyong enerhiya o sa iyong puso. Ito ay tahimik na nakakapekto sa iyong daloyng dugo, sa iyong hormonal balance, at maging sa iyong kakayahang gumanap bilang isang lalaki. Ang mga benepisyo mismo na inaasahan mong makukuha mula sa iyong pang-umagang ritual ay nawawala sa iyong mga daliri bago pa man magkaroon ng pagkakataon ang iyong katawan na gamitin ang mga ito. Naalala ko pa ang unang pagkakataon na ipinaliwanag ko ito sa isa sa aking matagal ng pasyente. Tiningnan niya ako at sinabi, "Doktora, sinasabi mo sa akin na ang aking taa ay nagsisinungaling sa akin?" Ngumiti ako at sinabi, "Hindi nagsisinungaling, hindi lang naintindihan." Ngunit huwag mawalan ng pag-asa dahil ang solution ay napakasimple. May isang maliit na sangkap, isang bagay na karaniwan, nang mayroon ang karamihan, sa mga kalalakihan, sa kanilang kusina na maaring mag-unlock, ng lahat ng kapangyarihan, na nakatago sa tasa na iyon. At sa sandaling idadap mo ito, hindi na kailanman magiging pareho ang iyong pang-umagang saa. Sa katunayan, maaring ito ang maging pinakamahalagang ritual ng iyong araw. Kaya, pag-usapan natin kung ano ang sangkap na iyon at kung bakit nito ganap, na mababago kung paano tumugon ang iyong katawan sa berdeng saa. Bahagi 2, ang tahimik na pahinanga, katawan ng lalaki pagkatapos ng 50. Nang maging 50 ako, nagsimula akong mapansin ang isang bagay na banayat ngunit nakakabahala. Nag-ehersisyo pa rin ako. Kumain pa rin akong malinis. At gayon pa men, hindi na pareho ang aking enerhiya. Nagigising ako na parang hindi ako nakapagpahinga. Nag-iba ang aking focus sa kalagitnaan ng araw. Maging ang aking maehersisyo ay tila mas mabigat, mas mabagal. Ibinasura ko ito bilang pagtanda lamang. Ngunit sa lublub, alam kong may mali. At hindi ako nag-isa. Halos bawat lalaki na ginamot ko, na nasa 50S o 60S ay nakukuwento ng katulad na kwento. Sabi nila, "Doc, ginagawa ko ang lahat ng tama, ngunit hindi na ako tulad ng dati." Iyon ay dahil ang pagtanda ay hindi biglang umaatake. Tahimik itong kumukupas sa iyo, isang maliit na sistema sa bawat pagkakataon. Sa loob ng katawan ng lalaki, ang tahimik na pagina na ito ay nagsisimula ng mas maaga kaysa sa karamihan. Sa edad na 50, ang iyong atsit sa tiyan ay nagsisimulang humina. Ibig sabihin, ang pagkain at sustansya na iyong iniinom ay hindi nabubulok ng maayos. Ang iyong bituka,
na dating mahusay sa pagsipsip ng bawat bahagi ng nutrisyon, ay nagsisimulang numipis. Ang lining, na dating parang espongha, ay nagiging parang salaan na nagpapadausdos sa mahahalagang compound. Samantala, ang iyong atay, na dating iyong pinakamahusay na detox at processing organ, ay nagiging sobrang aktibo sa maling paraan. Nagsisimula itong sirain ang mga nakakatulong na sustansya ng mas mabilis kaysa sa magamit ng iyong katawan. Ito ay parang pagsubo na punan ang isang butas na balde. At pagkatapos ay mayroon ding testosterone, ang pundasyon ng sigla ng kalalakihan. Habang bumababa ito, kahit dahan-dahan, ang nga epekto ay kumakalat sa lahat ng bagay. Ang iyong enerhiya, ang iyong motibasyon, ang iyong kumpiyansa, maging ang paraan kang pagdaloy gugo sa iyong maugat. Nagsisimula kang mawala ang likas na sigla na iyon, ang panlop na ritmo na dating nagpaparamdam sa iyo, na malakas, nakatuon, at may kakayahan. Hindi ka sira, tumatakbo ka lamang sa isang sistema na bumagal. Nakita ko ang malalaki na sinisisi ang kanilang sarili para dito. Iniisip nila na sila ay tamad o mahina o sadyang malas lang. Ngunit wala sama iyon ang totoo. Ang katotohanan ay hindi ka binibigo ng iyong katawan. Humihingi ito ng ibang uri ng tulong. Ang parehong manggawi na gumana sa iyong 30S ay hindi na magsisilbi sa iyo sa parehong paraan sa iyong 60S. Hindi mo kailangang magtrabaho ng mas mahirap. Kailangan mong magtrabaho ng mas matalino sa iyong biology. At doon pumapasok ang kapangyarihan ng nutrient unlocking. Dahil paano kung sa halip na pilitin ang iyong katawan na kumuha nga higit pa? Maari mo itong turuan na gumamit ng mas mahusay. Paano kung ang isang maliit na natural na kombinasyon, isang bagay na kasing simple ngang kung ano ang inilalagay mo sa iyong tesa, ay makapagbabawi ngang nga dekada ngang pagina? Sa susunod na seksyon, ipapakita ko sa iyo ang eksaktong aham sa likod kung paano iyon possible at kung bakit ito maaring ang pinakamadaling pagbabago na gagawin mo para sa iyong enerhiya, focus, at pakalalaki. Bahagi 3. Ang agham ng nutrient unlocking. Naalala ko pa ang sandaling talagang naklik ang pagtuklas na ito para sa akin. Nakapo ako sa aking opisina at sinusuri ang mga resulta ng blood test mula sa isang matagal ng pasyente. Isang 17 taong gulang na lalaki na nangangalang Richard. Isa siya sa mga pasyente na ginawa ang lahat ng tama. Green tea tuwing umaga, fish oil supplements, araw-araw na paglalakad, maging pakmumuni-muni. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang pagsisikap, ang kanyang antioxidant levels ay nakakagulat na mababa. Ang kanyang sirkulasyon ay mahina, at ang kanyang enerhiya ay mabilis na humina. Tiningnan ko siya at naisip, dapat mayroong isang bagay na nawawala sa atin. Ang tanong na iyon ay nakdala sa akin sa malalim na pananaliksik at ang natuklasan ko ay nakakapagpabukas ng mata at, sa totoo lang, nagpapabago ng buhay para sa mga lalaking tulad niya. Ang sagot ay nasa isang bagay na tinatawa nga siyentipiko na bioavailability. Ito ay isang magarbong salita para sa isang simpleng konsepto. Kung gaano kahusay masipsip at magamit ng iyong katawan ang nga nutrients na ibinibigay mo dito. Karamihan sa mga lalaki ay hindi kailanman iniisip ito. Ipinapalagay nila na kung kumakain sila ng malusok na pagkain o minom ng berdeng sa, automatikong nakikinabang ang kanilang katawan. Ngunit hindi ganun gumagana, lalo na habang tayo ay tumatanda. Sa edad na 60, bumabagal ang iyong nga enzyme sa bituka, humihina ang iyong acid sa tiyan, at nagsisimulang sirain ng iyong atay ang nga compound ng napakabilis. Parang nakalimutan na ngang iyong sistema ngang pagtunaw kung paano maghatid ng nutrients sa iyong mga cell. Kaya't maraming kalalakihan ang tapat na umiinom ng berdeng saa. Ngunit nakakaramdam pa rin ng pagod, bigat, at pagkahilo. Hindi lang magamit ng kanilang katawan ang kanilang inilalagay. Doon ko nakita ang isang sangkap na nakbabagong lahat. Isang mapapakumbabang karaniwang pampalasa na tahimik na nakaupo sa halos bawat kusina, ang paminta. Lumabas na ang paminta ay naglalaman ng isang compound
na tinatawag na piperine at ito ay isa sa mga pinakamakapangyarihang bioavailability enhancer na natuklasan. Pinapabagal ng piperine ang ilang ma-enzyme sa atay at bituka na masyadong mabilis sumisira ng nutrients na nagbibigay ng oras sa iyong katawan upang ganap na sumipsip ngang ito. Kapag pinagsama sa berdeng saa, maari nitong dagdagan ang pagsipsip ngang ege-chege, ang mahalagang antioxidant na iyon, ngang hanggang 2,000%. Isipin iyon, ang parehong tasaan-saan na dating halos walang naibigay sa iyo ay biglang nagiging 20 beses na mas mabisa. Hindi mo binabago ang taa. Binabago mo kung paano ito tinatanggap ng iyong katawan. Nang una kong irekomenda ito sa aking mga pasyente, kahanga-hanga ang maresulta. Sa loob ng ilang linggo, marami ang nagsabi sa akin na ang kanilang enerhiya ay naging mas maayos. Mas matalas ang kanilang focus. At mas malakas ang kanilang daloy ng dugo. Sinabi pa nga ilan na ang kanilang makamay at paa ay naramdaman na mas mainit, isang malinaw, na senyalas ng pinabuting sirkulasyon. Ito ay parang muling nagising ang kanilang makatawan. At narito ang mas kapanapanabik. Ang paminta ay simula pa lamang. Dahil sa sandaling maunawaan mo kung paano ma-unlock ng isang sangkap ang isa pa, binubuksan mo ang pinto sa isang bagong paraan ng pagtanda. Ang isa na mas malakas, mas matalino, at mas masigla. Sa susunod na seksyon, ibubunya ko ang kumpletong kombinasyon ng natural na pampalakas na nagpapabago sa iyong ordinaryong tasa ng saa sa isang pang-araw-araw na ritual para sa tunay na kapangyarihan ng lalaki. Bahagi 4. Ang Malapawa Ingredient Combo. Nanguna kong subukan ang mga paraan upang talagang gumana ang berdeng saa para sa aking mga pasyente. Hindi ko inaasahan na magiging napakalakas ng mga resulta. Naalala ko ang pagsubok ng iba't ibang kombinasyon sa aking sarili tuwing umaga bago pumunta sa klinika. Isang kurot nito, isang pisil niyan. Para lang makita kung paano tutugon ang aking katawan. Minsan wala akong naramdamang pagbabago. Sa ibang pagkakataon, nakaramdam akong pagdaming kalinawan, isang pakiramdam ng init na gumagalaw sa aking dibdib at mga braso. Ito ay banayad sa una, ngunit hindi may kakaila. Ang natutuklasan ko ay hindi lamang isang inumin. Ito ay isang formula. Isang natural na kombinasyon na maaaring magpabago ng isang simpleng tasa ng saa sa isang bagay na mas dakila. Isang kasangkapan para sa siglang ng lalaki. Nagsisimula ang lahat sa pangunahing sangkap, ang paminta. Ang simpleng pampalasa na ito, na madalas na napapansin, ay ang tunay na tagapagbantay ng pagsipsip. Ang compound nitong piperine ay nagpapabagal sa pagkasira ng mga antioxidant na nagbibigay sa kanila ng oras upang makapasok sa iyong daluyan ng dugo. Kapag ipinares sa berdeng saa, binubuksan nito ang buong potensyal ng ege-sige na nagpaparami sa bisa nito ng hanggang 20 beses, ngunit habang patuloy kong pinipino ang resipe, may napagtanto ako na mas kamangha-mangha. Kapag ang paminta ay gumagana kasama ng iba pang natural na pampalakas, ang epekto ay nagiging halos synergistic. Ang katawan ay hindi lamang sumisipsip ng nutrients ng mas mahusay, nagsisimula rin itong magpalipat-lipat ng mga ito ng mas epektibo na nagpapalakas ng enerhiya, metabolismo, at maging ng sexual na pagganap. Ang unang kasama sa paminta ay sariwang lemon o calamansi. Ilang patak lamang ng katas ng citrus ang makakagawa ng malaking pagkakaiba. Ang bitamina C sa lemon ay kumikilos tulad ng isang kalasag na nagpoprotekta sa mga delikadong compound ng berdeng sa amula sa pagkasira ng asid sa tiyan. Pinapayagan nito ang mas maraming antioxidant na iyon na makaligtas sa pagtunaw at makarating sa iyong mga sel ng buo. Nakakapresko ang lasa, ngunit mas kasiyasiya ang agam. Ang maliit na pagbabago na ito ay halos makadoble sa iyong rate ng pagsipsip. Susunod, mayroon tayong luya. Palagi kong mahal ang luya, hindi lamang dahil sa init nito, kundi dahil sa kung paano nito ginigising ang katawan. Ito ay isang natural na vasodilator, ibig sabihin ay nakakatulong ito na buksan ang daluyan ng dugo na nagpapabuti sa daloy ng dugo sa iyong puso, utak, at reproductive organs. Marami sa aking mapasyente na nagdak ng luya sa kanilang pang-umagang saa ang nagsabi sa akin na nagsimula
Silang makaramdam ngang mas alerto, mas masigla, at maging mas kumpiyansa sa kanilang intimate na buhay. Ito ay isa sa mga malilit na pagbabago na napapansin na iyong kapareha bago mo pa man. Sa wakas, minsan ay inirekomenda ko ang isang kurot ng kanila, lalo na sa mga kalalakihan na nahihirapan sa pagbaksa ng enerhiya o matigas na taba sa tiyan. Pinapatatak ngang cinamon ang asukal sa dugo at sumusuporta sa matata na metabolismo na tumutulong sa iyong katawan na gumamit ng enerhiya sa halip na itago ito. Kalahating kutsarita lamang sa isang araw ay maring gawing mas epektibo ang iyong metabolismo. Hindi mo kailangang gamitin ang lahat ng ito ng sabay-sabay. Pumili batay sa kung ano ang kailangan ng iyong katawan. Paminta para sa potency, lemon para sa protection, luya para sa sirkulasyon, cinnamon para sa metabolismo. Ay rotate ang maito linggo-linggo upang mapanatili ang balanseng iyong sistema. Dahil kapag ginawa mo, magsisimula kang mapansin ang isang bagay na pambihira. Ang iyong saa ay hindi na lang magpapainit sa iyo. Gigisingin ka nito mula sa lupalabas. At sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa iyo kung paano ito ihanda ng eksakto, sunod-sunod upang ang bawat pagigop ay gumana ng naayon sa natural na ritmo ng iyong katawan. Bahagi 5, kung paano ito ihanda ng tama. Sa paglipas ng taon, nakita ko ang napakaraming kalalakihan na sineseryoso ang kanilang kalusugan, ngunit nawawala ang mga resulta dahil sa maliliit, maiwasang pagkakamali. Sa berdeng saa, ang pagkakaiba sa pagitan ng masarap na lasa at makapangyarihang gamot ay nakasalalay sa kung paano mo ito ihanda. Nalaman ko ito sa mahirap na paraan noong taon na ang nakakaraan. Dati ay direkta kong ibinubuhos ang kumukulong tubig sa aking mga dahon ng saa, iniisip na ang mas mainit ay nangahulugang mas malakas. Hindi ko napagtanto na sinisira ko ang compound na nagpapakaba sa berdeng saa. Ngayon, tuwing umaga kapag gumagawa ako nga saa, ginagawa ko ito ng may pasensya at layunin. At iyan mismo ang itinuturo ko sa aking mga pasyente. Ang unang hakbang ay igalang ang temperatura. Kapag nagsimulang kumulo ang iyong tubig, tanggalin ito sa apoy at hayaan itong lumamig ng halos 1 minuto. Gusto mo itong mainit-init upang may labas ang lasa, ngunit hindi masyadong mainit na susunugin nito ang matcha-tekins, ang 75 hanggang 80 gray? O halos 170 hanggang 175 gray? Perpekto. Ang maliit na detalye na iyon lamang ang nakpoprotekta sa EGCG na nawawala sa iyo sa loop ng maraming taon nang hindi mo napapansin. Susunod, ibabat ang iyong taa ng dahan-dahan. Ang 2 hanggang 3 minuto ay sapat na. Hindi ito kape at hindi ito karera. Ang sobrang pagbabad ay hindi nagpapalakas ang iyong saa. Nagpapait lang ito. Habang ito ay kumukulo, ang kulay ay dapat na lumalim ng malambot, hindi maging madilim o maulap. Iyon ang oras na alam mong, ang nga antioksidan, na iyon ay napreserba at handa nang gawin ang kanilang trabaho. Ngayon ang nakatuwang bahagi, ang paggawang simpleng saa na iyon sa isang eliksir ng sigla. Magdagdang isang maliit na kurot ng sariwang dinuro na paminta. Hindi mo kailangan ng marami. Ang sobrang dami ay maaring makasira sa lasa. Ang maliit na halaga na iyon ay sapat upang ma-activate ang piperine, ang compound na nagbubukas na, iyong muscle upang sumipsip ng bawat pata ng mga makapangyarihang nutrients na iyon. Pagkatapos ay pisilin ang kalahating kutsarita ng sariwang katas ng lemon. Makakarinig kang bahagyang pakaingay habang nahahalo ang nga asid, na nagpapanatili sa nga antioksidan at nagpapaliwanag sa lasa. Kung gusto mong dagdag na gilit, magdagdag ng manipis na hiwang sariwang luya o isang light dusting ng kanela. Habang humuhupa ang saa, mapapansin mo ang mas mayamang aroma. Iyan ang iyong senyales. Anda na ito. Inumin mo ng dahan-dahan. Damhin ang init na kumakalat sa iyong dibdib habang humihigop. Hindi lang ito tungkol sa saa. Ito ay tungkol sa connection. Ito ay isang pang-araw-araw na ritual na nagpapaalala sa iyong katawan na magpabagal, sumipsip, at magpabata. Tuwing umaga ka pa humihigop ako sa unang higop, pinapaalala ko sa sarili ko na ito ay gasolina, hindi lang lasa. Kapag natutunan ng aking mapasyente na ihanda ito sa ganitong paraan, may nangyayari na kahanga-hanga.
Huminto sila sa pagtrato sa kanilang sa bilang isang ugali at nagsimulang ituring ito bilang pagpapagaling. At ang pinakamagandang bahagi, kung ano ang nangyayari sa loob ng iyong katawan pagkatapos magsimula ang bagong ritual na ito ay walang kapantay na pagbabago. Sa susunod na bahagi, dadalhin kita sa kung ano ang mga pagbabago na maari mong asahan na maramdaman at kung bakit ang maliliit na pagbabago na iyon ay nanganghulugang ang iyong katawan ay muling nagigising. Bahagi 6. Kung ano ang nangyayari sa loob ng iyong katawan. Ang unang pagkakataon na nakita ko, ang pagkakaiba na ginawang ng simpleng ritual na ito sa katawan ng isang pasyente, talagang namangha ako. Ang pangalan niya ay George. Isang retiradong guro sa kanyang huling 60 hilis na lumapit sa akin na frustrado. Sinabi niya, "Doktora, ginagawa ko ang lahat ng sinasabi mo sa akin, ngunit pakiramdam ko pa rin ay hindi. Nagsisimula ang aking makina sa umaga." Hinikayat ko siyang subukan ang aking green tea method sa loob lamang ng 3 linggo. Nang bumalik siya, pumasok siya sa aking opisina ng may kumpiyansa na hindi ko nakita sa loob ng maraming taon. Ang kanyang mamata ay mas maliwanag, ang kanyang postura ay mas matuwid. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Sabi niya, ngunit pakiramdam ko ay may bumalik sa loob ko. Noon ko nalaman na hindi lang ito ay pagbabago. Kapag umiinom ka ng bedeng sa asa tamang paraan, lahat sa loob mo ay nagsisimulang magbago. Sa loob ng ilang araw, bumubuti ang daloy ng dugo. Maaring mapansin mo na hindi na gaanong malamig ang iyong nga kamay at paa. Ito ay dahil nakpapahinga ang iyong nga daluyan, na nakpapahintulot sa oksigen, na makarating muli sa iyong nga tissue. Ang iyong enerhiya ay nagiging mas mayos, hindi kinakabahan tulad ng kape, kundi matatak at nakasentro. Sa wakas, ay nakakarating sa iyong daluyan ng dugo ang mga antioxidant mula sa EGCG na nagpoprotekta sa iyong puso at mga cell mula sa oxidative stress. Parang nahihintay ang iyong katawan sa sandaling ito, nahihintay na ibigay mo rito ang masustansya na hindi nito kailanman nabot nun. Pagkatapos ang 1 o 2 linggo, nagsisimulang bumalik ang kalinawan ng isip. Maraming kalalakihan ang nagsasabi sa akin na mas matalas ang kanilang pakiramdam, mas alerto, at maging mas balansa ang emosyon. Hindi lang iyan sa iyong isip. Ang pinabuting daloy ng dugo ay nangangahulugang mas maraming oksigen sa utak na nakakatulong sa iyo na mag-isip, tandaan, at mag-focus. Pagkatapos ay may nangyayari na mas makabuluhan. Habang bumubuti ang sirkulasyon sa buong katawan, ang pinakamababang daluyan ng dugo, ang responsible sa pagganap ng lalaki, ay nagsisimulang gumana ng mas mahusay din. Inilarawan ng ilang lalaki ito bilang isang muling pagbalik ng kislap, isang tanda na ang kanilang kumpiyansa, enerhiya, at hangarin ay tahimik na muling itinatayo mula sa loob. Sa antas ng tselular, ang ritual na ito ay tumutulong sa iyong katawan na may balik ang balanse nito. Nababawasan ang pamamaga, nagiging matatak ang asukal sa dugo, at nagiging mas epektibo ang iyong metabolismo. Hindi ka na tumatakbo ng walang laman. Sa wakas ay sinusuportahan mo na ang iyong sistema sa paraan na nilayon ng kalikasan. Ang bawat pahigop ay parang nagpapadala ng mensahe sa bawat cell. Gumising, ayusin at umunlad. At narito ang pinakagusto ko. Ang pagbabagong ito ay hindi nakmumula sa mga gamot o matinding dieta. Nakmumula ito sa isang bagay na simple, isang bagay na sinaunang, isang bagay na naunawaan ng iyong katawan. Hindi mo ito pinipilit na magbago. Hinahayaan mo itong alalahanin kung paano gumana. Ngunit kung ano ang tunay na nagpapabuo sa pagbabagong ito ay hindi lamang ang aham, kundi pati na rin ang kaisipan sa likod nito. Dahil sa sandaling matanto mo kung paano ang maliliit na pang-araw-araw na gawi ay maaring magpabago ng iyong katawan at kumpiyansa, magsisimula kang tingnan ang kalusugan sa isang ganap na naibang paraan. At iyan mismo ang pag-usapan natin sa susunod. Ang emosyonal na sentro ng ritual na ito at kung paano nito tinutulungan ang nga kalalakihan na muling matuklasan ang kanilang lakas, layunin, at pagkalalaki pagkatapos ng
60. Bahagi 7, ang emosyonal na sentro, muling pagbawingeng pagkalalaki pagkatapos ng 60. Nagugol ako ng mahigit 3 dekada sa pagtatrabaho sa mga kalalakihan. At kung mayroon akong natutunan, iyon ay ang pinakamahirap na bahagi ng pagtanda ay hindi ang nakulubot o ang puting buhok. Ito ay ang tahimik na pagkawalan ng pagkakakilanlan. Ito ay ang pagising sa isang umaga at pagkaunawa na hindi ka na kasing lakas, kasing kumpiyansa, o kasing may kakayahan tulad ng dati. Naalala ko ang isa sa aking mga pasyente, si David, isang 72 taong gulang na dating bumbero, na nakaupo sa aking opisina na nakatiklop ang makamay, na nagsasabing mahina, "Doktora, hindi na lang ako ang dating ako." Ang pangungusap na iyon ay mas tumama sa akin kaysa sa anumang medikal na ulat, dahil hindi lang ito tungkol sa enerhiya o pagganap. Ito ay tungkol sa kung ano ang kinakatawan ng bagay na iyon. Kapag nawalan ng sigla ang isang lalaki, pakiramdam niya ay nawawalan siya ng bahagi ng kanyang sarili. Ngunit narito ang sinasabi ko sa bawat lalaki na nakakaramdam ng ganun. Hindi inaalis ng pagtanda ang iyong lakas. Itinatago lamang nito. Ang apoy sa loop mo ay hindi kailanman namamatay. Kailangan lang ulit nito ng oxygen. Kapag nagsimula kang ibigay sa iyong katawan ang tunay nitong kailangan, tulad ng simpleng ritual ng berdeng sa ana ito, hindi mo lang pinapabuti ang daloyng dugo o metabolismo. Muling mong sinisindihan ang panloop na kapangyarihan na nagpapaalala sa iyo kung sino ka. Isang lalaki na binuo para sa katatagan, layunin, at koneksyon. Ang bawat pahigop ng iyong saa ay nagiging higit pa sa isang ugali. Nagiging isang pahayag ito. Sinasabi nito, nandito pa rin ako. Mahalaga pa rin ako. Maaring hindi mo mapansin agad ang pagbabago, ngunit napapansin itong iyong katawan. Medyo mas malakas ang tibok ng iyong puso. Mas mabilis na luminaw ang iyong isip. At ang iyong kumpiyansa ay nagsisimulang muling itayong paunti-unti. Nakita ko ang lalaki sa kanilang 60-has, 70-has, maging 80-has na mas matangkad, lumakat ng may pagmamalaki, at muling natuklasan ang sigla na akala nila ay nawala na mapakailanman. Hindi dahil sa mahika o gamot, kundi dahil pinili nilang lumabas para sa kanilang sarili tuwing umaga. At iyan ang pinakagusto ko sa ritual na ito. Ito ay simple, tapat, at lubos na makatao. Hindi ito tungkol sa pahabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa pagbibigay galang sa lalaking ikaw pa rin. Ang isa na nabuhay, nagtrabaho, nagmahal, at natuto. Ang isa na karapat-dapat pa ring makaramdam ng lakas, talas, at buhay. Kapag iniinom mo ang taa na iyon, hindi mo sinusubukang ibalik ang oras. Pinatutunayan mo na hindi ka tinalo ng oras. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang kaisipan ng pagpapanibago ay naging bahagi ng lahat ng ginagawa mo? Hindi lamang ang iyong saa, kundi ang iyong pang-araw-araw na buhay, ang iyong nga relasyon, at ang iyong nga pagpipilian. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa iyo kung paano ang maliit na kilos ngang disiplina at paggalang sa sarili na ito ay maaring kumalat sa bawat sulok ng iyong buhay, na nagpapabago hindi lamang sa iyong kalusugan, kundi sa paraan nga iyong pamumuhay, pagmamahal, at pamumuno bilang isang lalaki na mahigit 60. Bahagi 8. Karaniwang mapakakamali na dapat iwasan. Sa paglipas ng mataon, napaktanto ko na ang karamihan sa mga lalaki ay hindi nabibigo dahil sa kapabayaan. Nabibigo sila dahil hindi lang nila alam kung ano ang tahimik na gumagana laban sa kanila. Nakakilala akong daan-daang lalaki na umiinom ng berdeng sa araw-araw na lubos na naniniwala na ginagawa nila ang tama, gayon pa man ang kanilang enerhiya ay nananatiling mababa, ang kanilang focus ay mapurol, at ang kanilang kumpiyansa ay humihina. Kapag nauupo ako sa kanila at nagsisimulang magtanong, halos palaging pareho ang ilang pagkakamali. Maliliit na gawi na tila walang pinsala, ngunit ninanakaw ang katawan ng nga benepisyo mismo na kanilang hinahabol. Ako mismo ay gumawa ng parehong mga pagkakamali hanggang sa karanasan,
at counting kapakumbabaan ang nagturo sa akin ng mas mahusay. Ang una at pinakakaraniwang pagkakamali ay ang paggawa ng iyong saa na masyadong mainit. Ang kumukulong tubig ay maaring tila ang pinakamabilis na paraan upang makakuhang lasa. Ngunit ito rin ang pinakamabilis na paraan upang sirain ito. Ang madelikadong antioksidan na iyon. Ang mismong dahilan kung bakit ka umiinom ng berdeng saa ay hindi makakaligtas sa matinding init. Kaya, sa bawat oras na ibubuhos mo ang kumukulong tubig ng direkta sa madahon, sinusunok mo ang sustansya bago pa man makaroon ng pagkakataon ang iyong katawan na gamitin ang mga ito. Ang pagpapalamig ng tubig ng kaunti ay maaring tila isang mali na hakbang, ngunit maaari itong maging pagkakaiba sa pagitan ng isang tasa na nagpapaluso sa iyo at isang tasa na walang ginagawa. Ang pangalawang pagkakamali ay ang pag-inom nito nang walang laman ang tiyan. Maraming kalalakihan ang nag-iisip na ang paggawa nito ay nakakatulong sa saa na gumana ng mas mabilis, ngunit sa totoo lang, ang asit sa iyong tiyan ang sumisira sa mga delikadong compound na iyon bago pa man ito masipsip. Sa paglipas ng panahon, ang gawaing ito ay maaring makairita pa sa iyong digestive lining na mag-iwan sa iyong pakiramdam na hindi mapakali sa halip na masigla. Ipares ang iyong saa sa isang magaan na almusal, maging isang maliit na pirasong prutas o isang dakot ng mani upang protektahan ang iyong bituka at bigyan ang nga antioxidant na iyong ng pagkakataon. Ang ikatlong pagkakamali ay ang pag-asa sa binoteng o prepackaged na berdeng saa. Alam kong madali ito. Madali lang kumuha ngang isa sa tindahan at isipin na maluso ka, ngunit sa oras na makarating sa iyo ang bote na iyon, karamihan sa mga katekins at bawat CG ay matagal nang nawala. Ang natitira ay may lasa na tubig, marahil ilang asukal, at halos walang tunay na benepisyo. Ang tunay na kapangyarihan ng berdeng saa ay nakmumula lamang kapag ito ay sariwa, natural, at inihanda ng iyong sariling makamay. At sa wakas, ang huling pagkakamali ay ang paniniwala na mas marami ay mas mahusay. Nakita ko ang nalalaki na umiinom ng 5 o 6 na tasa sa isang araw, iniisip na pinapabilis nila ang maresulta, ngunit hindi ganon gumagana ang iyong katawan. Ang sobrang berdeng saa ay maaring makasira sa iyong tiyan at makagambala sa pagsipsip ngang 1 o 2 mayos na inihandang tasa ay mas makapangyarihan kaysa sa 6 na minadaling tasa. Kapag huminto ka sa paggawa nga mga pagkakamaling ito, ang iyong saa ay nagiging higit pa sa isang inumin. Nagiging ritual ito ang layunin, isang pang-araw-araw na kilos ang paggalang sa iyong sariling kalusugan. At sa sandaling magsimula kang magsagawa nito sa tamang paraan, may mas malalim na nagsisimulang mangyari. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa iyo kung paano ang mga maliliit na pang-araw-araw na pagwawasto na ito ay hindi lamang nagpoprotekta sa iyong katawan, lubos din nilang binabago ang iyong pangmatagalang, sigla at kumpiyansa mula sa loob palabas. Bahagi siyam, ang pangmatagalang epekto. Kapag tiningnan ko ang makalalakihan na tunay na nagpabago ang kanilang kalusugan, hindi lamang sa loob ng ilang linggo, kundi sa buong buhay. Silang lahat ay may isang bagay na makakapareho, ang pagiging pare-pareho. Hindi sila humabol sa pagiging perpekto. Iginugol nila ang kanilang sarili sa maliliit, matatak na gawi. Naalala ko si Robert, isang 68 taong gulang na mekaniko na lumapit sa akin noong nga taon na ang nakakaraan, pagod at luma. Ang kanyang presyon ng dugo ay tumataas. Ang kanyang enerhiya ay hindi mahulaan. Ang tsa at ang kanyang kumpiyansa ay nawala. Sinabi niya sa akin, "Doktora, pakiramdam ko ay nag-exist lang ako, hindi nabubuhay." Ipinakilala ko sa kanya ang ritual ng saana ito, ipinaliwanag ang agham, at hiniling sa kanya na maging mapagpasensya. Pagkaraan ng 3 buwan, lumakat siya sa aking opisina na may kislap sa kanyang mamata at sinabi, "Hindi ko alam kung paano ipaliwanag, ngunit pakiramdam ko ay nabuhay muli ako." Iyan ang uri ng pagbabago na nais kong maranasan ng bawat lalaki na mahigit 60. Ang tahimik na kapangyarihan ng pagpapanibago sa paglipas ng panahon, ang simpleng ritual na ito ay gumagawa ng isang pambihirang bagay sa loob ng iyong katawan. Pinapalakas nito ang iyong puso sa pamamagitan ng pagbabawas
ng oxidative stress at pagpapabuti ng elasticity ng mga daluyan. Mas mayos ang daloy ng iyong dugo na nagdadala ng oksigen sa bawat organ, bawat kalamnan, bawat cell. Nagiging matatak ang iyong metabolismo na tumutulong sa iyo na mapanatili ang isang malusog na timbang ng walang matinding pagsisikap. Maging ang iyong utak ay nagsisimulang tumugon. Mas matalas na focus, mas mahusay na memorya, at mas kaunting sandaling ang pakalimot. Ngunit hindi lamang ang pisikal na pagbabago ang mahalaga. Ito ay ang kumpiyansa na sumusunod. Kapag nagsimula kang makaramdam ng mabuti sa iyong katawan muli, nagbabago ang paraan ng iyong pakilos, ang paraan ng iyong paisip, ang paraan ng iyong pakikipag-ugnayan sa iba. Humihinto ka sa pag-survive at nagsisimulang mabuhay muli. At kabilang din dito ang iyong pinakapribadong kalusugan. Habang bumubuti ang iyong sirkulasyon at nagiging matatag ang iyong enerhiya, maari mong mapansin ang isang bagay na nakakagulat sa iyo at sa iyong kapareha. Isang pagbabalik ng sigla na akala mo ay nawala na magpakailanman. Marami ng lalaki ang nagsabi sa akin, madalas nang nakangiti, "Doktora, sinabi ng asawa ko na dahan-dahan lang ako." At natawa ako dahil doon ko nalaman ng kanilang katawan ay sa wakas ay gumagana na muli para sa kanila. Hindi laban sa kanila. Iyan ang nangyayari kapag ang iyong nga hormone, daloy ng dugo, at mga sel ay nagsisimulang magtulungan sa paraan na dinisenyo sila. Hindi ito himala. Ito ay ang gantimpala nga, pasensya at layunin. Tulad ng pagkasira na dulot ng mga taon ng kapabayaan, ang mataw ng pangangalaga ay maring muling bumuo sa iyo mula sa lupalabas. Ang bawat tasa sa umaga ay nagiging isang pamumuhunan, hindi lamang sa kalusugan, kundi sa kalayaan. Kalayaan mula sa pagkapagod, mula sa pagkabigo, mula sa pakiramdam na kulang. Ngunit may isang bagay na mas malalim na dumarating pagkatapos ng pagbabagong ito. Isang pagbabago sa kaisipan na maring magbabago kung paano mo tinitingnan ang pagtanda sa kabuuan. Dahil sa sandaling matanto mo na ang iyong katawan ay maaari paring gumaling at lumakas, magsisimula kang tingnan ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa isang ganap na bagong lente. At iyan mismo ang ating tuklasin sa susunod. Ang mas malalim na mensahe sa likod ng ritual na ito at kung paano ka nito matutulungan na mamuhay hindi lamang ng mas matagal, kundi mas mahusay. Bahagi 10. Ang mas malalim na mensahe. Pagtanda ng malakas, hindi bumabagal. Kapag nakaupo ako sa tapat ng lalaki sa kanilang 60, 70, o maging 80, madalas kong nakikita ang pamilyar na tingin sa kanilang mga mata, isang halong tahimik na pagtanggap at nakatagong pagkabigo. Sabi nila sa akin, "Doktora, siguro ganito lang talaga ang pakiramdam ng pagtanda." At sa bawat oras na tinitignan ko sila ng diretso sa mata at sinasabi, "Hindi, ganyan ang pakiramdam ng pagsuko." Ang pagtanda at pagbagal ay hindi parehong bagay. Ang isa ay natural. Ang isa ay isang pagpipilian. Ang natutunan ko sa mga dekada nga, medisina at mas maraming taon ng pamumuhay ay ang iyong katawan ay tumutugon sa kung paano mo ito tinatrato. Nakikinig ito. Umuugnay ito. Naalala nito. At kapag nagsimula kang ibigay dito ang tunay nitong kailangan, maging isang bagay na kasing liit ng isang mayos na inihandang tasang berdeng tsaa, gagantimpalaan ka nito sa mga paraan na hindi mo inaasahan. Hindi ito tungkol sa kahambugan. Hindi ito tungkol sa pagabol sa kabataan o pagpapanggap na ikaw ay 20 taong gulang muli. Ito ay tungkol sa pagbibigay galang sa mga taong nabuhay mo habang tinatanggihan mong hayaan ang nga taong iyon na magtakdangang iyong nga limitasyon. Kapag pinili mong alagaan ang iyong sarili, hindi sa mamahaling gamot o mapanganib na shortcut, kundi sa disiplina, kamalayan, at paggalang, isang hindi kapanipaniwalang bagay ang nangyayari. Nagsisimulang magtiwala muli sa iyo ang iyong katawan. Mas malakas ang tibok ng iyong puso, luminaw ang iyong isip, at bumalik ang iyong kumpiyansa. Nagsisimula kang gumising ng may layunin sa halip na pagkapagod. Nagsisimula kang kumilos ng may enerhiya sa halip na paninigas. Nagsisimula kang makaramdam ng tahimik na kagalakan ng pagiging buhay,
Hindi bilang isang matandang lalaki na lumalaban sa oras, kundi bilang isang mas matalinong lalaki na tinatanggap ito. Nakita ko ang lalaki na dating nahihirapan umakyat ng hagdan na nagsimulang malakat ng milya-milya tuwing umaga. Nakita ko ang nga maasawa na muling napasigla ng pamamahalan, tawanan at pagiging malapit na akala nila ay nawala na mapakailanman. At nakita ko ang malalaki na dating nakakaramdam na hindi sila nakikita na muling tumayo ng matangkat, hindi dahil sa kung ano ang kanilang nabawi, kundi dahil napagtanto nila kung ano ang hindi nila kailanman tunay na nawala, ang kanilang kakayahang kontrolin ang kanilang kalusugan, ang kanilang katawan, at ang kanilang buhay. Iyan ang tunay na mensahe sa likod ng ritual na ito. Hindi lang ito tungkol sa o antioxidants o maging sa enerhiya. Ito ay tungkol sa paggalang sa sarili. Ang bawat tasa ay isang pangako na ginagawa mo sa iyong sarili, na hindi ka patapos, na mayroon ka pa ring lakas, kalinawan, at layunin na ibigay. At kung ang isang simpleng ugali ay makapag-unlock ng ganong uri ng kapangyarihan, isipin kung ano pa ang maaring mangyari kung magsisimula kang gumawa ng bawat pagpipilian ng may parehong kamalayan. Dahil ang ang pagbabago ay hindi nagsisimula sa iyong katawan. Nagsisimula ito sa iyong kaisipan. At sa huling bahagi ng paglalakbay na ito, ipapakita ko sa iyo kung paano gawing isang lifelong routine ang bagong kamalayan na ito. Isang routine na nagpapanatili sa iyo na malakas, matalas, at lubos na buhay sa iyong ginintuang taon. Bahagi 11. Konklusyon. Isang tasa, isang pagpipilian, isang bagong simula. Habang tinitingnan ko ang lahat ng mataon na inilaan ko sa pagtulong sa makalalakihan na muling bawiin ang kanilang lakas at sigla, napagtanto ko na ang pinakamakapangyarihang pagbabago ay hindi kailanman nakmumula sa isang ospital, isang reseta, o isang suplemento. Nakmumula ito sa pinakamaliliit, pinaka-intensyonal na gawi, ang maginagawa ng tahimik sa bawat solong araw. Kaya nga itong ritual na ito, itong simpleng paghahanda ng iyong berdeng sa tamang paraan ay mas malaki ang kahulugan kaysa sa tila. Hindi lang ito tungkol sa pagpapalakas ng enerhiya o sirkulasyon. Ito ay tungkol sa pagpapaalala sa iyong katawan kung paano gumana muli para sa iyo. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyong sariling pahintulot na makaramdam ng lakas, pagiging alerto, at buhay kahit napakatapos ang 60, 70, o 80. Madalas kong iniisip ang magkalalakihan na siniseryoso, ang paglalakbay na ito, ang nga gumawa ang kanilang taanang may pagingat tuwing umaga, ang nagdagda ang kurot ng paminta, ang pisil ng lemon, ang hiwang ng luya. Sa paglipas ng panahon, nakita kong nagbago ang kanilang postura. Nakningning ang kanilang nga mukha. Bumalik ang kanilang kumpiyansa. Sinabingang ilan na bumalik ang kanilang enerhiya. Sinabingang iba na bumuti ang kanilang presyon ng dugo. Ang ilan ay natawa. At inamin na napansin din ng kanilang nga asawa ang isang bagay. Ang kislap na akala nila ay nawala na magpakailanman. Hindi nangyari ang nga pagbabagong ito magdamag, ngunit nangyari ang nga ito. Dahil ang pagiging pare-pareho ay mas mahalaga kaysa sa tindi sa lahat ng pagkakataon. Kapag ibinibigay mo sa iyong katawan ang kailangan nito at inulit ang regalong iyon tuwing umaga, tumutugon ito ng may pasasalamat. Para sa akin, ang ritual na ito ay naging personal din. Tuwing umaga bago sumikat ang araw, gumagawa akong saan ang tahimik. Pinapalamig ang tubig at humihigop ng may pag-isip. Hindi ito tungkol sa kapeina. Ito ay tungkol sa koneksyon. Ito ang aking kalusugan, ang aking layunin, ako at tayo, at ang makalalakihan na pinaglilingkuran ko. Ito ay isang paalala na ang paggaling ay hindi laging nagmumula sa malalaking kilos. Nagmumula ito sa mga tahimik na sandali kapag napasya kang karapat-dapat ka sa pagsisikap. Kaya, kung mayroon kang isang bagay na kukunin mula sa buong aralin na ito, hayaan itong ito. Ang iyong mga pinakamahusay na taon ay hindi nagtatapos kapag ikaw ay naging 60. Nagsisimula ang ito sa sandaling magpasya kang tratuhin ang iyong katawan tulad ng kakampi na palagi nitong naging.
Ang isang maliit na pang-araw-araw na pagpipilian na ito, isang mas mahusay na tasaansa na inihanda ng may layunin, ay maring maging simula ng isang mas malaking pagbabago. Ito ay patunay na ang iyong kalusugan ay nasa iyong makamay pa rin at ang iyong kwento ay isinusulat pa rin. Kaya bukas ang umaga habang iniaangat mo ang mainit na tasa sa iyong labi, tandaan na hindi ka lang umiinom ng binabawi mo ang iyong lakas, ang iyong focus, ang iyong sigla, isang higop sa bawat pagkakataon, isang ugali sa bawat pagkakataon, isang bagong simula sa bawat pagkakataon. Dahil ang mas mahusay na kalusugan ay hindi nangyayari magdamag. Nangyayari ito araw-araw sa pamamagitan ng mapagpipilian na iyong ginagawa at ang paggalang na iyong ipinapakita sa iyong sarili. At doon nagsisimula ang tunay na pakalalaki, tunay na enerhiya, at tunay na kahabaan ng buhay.